Age to Age Confessions. Ang gusto lang naman daw talaga nitong ating makakausap na si Cheska ay yung tahimik at payapang relasyon kasama ang kanyang jowa na si Sam. Pero, yung kasintahan niya nga po na si Sam, meron daw palang lihim na pagkatao na itinatago. Nadiskubre po kasi nitong si Cheska na gumagamit pala ng ibang social media account yung boyfriend niya. Meron naman ho talaga mga ganyan, ano? Nga lang, ang hindi matanggap nitong si Cheska, nagpapanggap na babae itong si Sam para makapang-scam. Hindi na inilayo yung pangalan ni Sam sa scam. Diba? Sa tuwing nagkakaroon nga raw po sila ng pagtatalo, itong si Sam at si Cheska nauuwi raw sa ghosting o biglang hindi na lamang nagpapakita, hindi nagpaparamdam itong si Sam para makaiwas doon sa mga issue na dapat nilang pag-usapan. Kaya ngayon, hindi alam nitong si Cheska dahil nga meron po silang issue, hindi niya alam, kami pa ba ni Sam? Kasi nga, gino-ghost na raw siya o hindi na nagpaparamdam itong si Sam. Kaya kausapin na nga natin mula sa Cubao, Quezon City. Cheska, magandang tanghali sa'yo. Cheska? Ayun. Cheska, baka nakamute yung mic ni Cheska. Ayan. Sige. Ayusin po natin. Napakaganda ng smile ni Cheska. Parang nagkausap na ulit sila ni Sam. Ganon yung datingan doon sa nakita ko sa sa live streaming natin. Sa StreamYard, ano. Pero malaman natin ang kwento. Naghihintay pa ba talaga? May hinihintay nga ba talaga itong si Cheska? Anong klase na ba ng ghosting ang ginagawa nitong si Sam? 'Di ba? Bigla na lang nawala, ayaw makipag-usap tungkol doon sa issue. Ayan, alam niyo ako personally, meron talaga mga issue kasi na hindi naman na kailangan ng sagot, kundi minsan kailangan mo lang pakinggan yung inis, yung sama ng loob ng partner mo. 'Di ba? Pero not necessarily issue 'yan na kayong dalawa ang magre-resolve. Yung iba, gusto niya lang o dapat na makinig ka lang rin muna. Nga lang, meron naman talaga mga issue na pag-usapan natin. Ano na bang plano? Yan. Na kailangan din naman talaga na hindi naman pwedeng iiwan mo na lamang yung partner mo. 'Di ba? Na nanguhula. Katulad niyan, 'di ba? Ang tanong sa atin, kami pa kaya? Nitong si Sam kasi gino-ghost niya na ako. Ayan. Habang inaayos po natin ang linya ayan sa ating StreamYard para makausap nga natin itong si Cheska. Ayan, bukas na bukas din po ang ating mga linya naman sa telepono kung kayo ay merong karanasan na katulad nitong kay Cheska na gusto ninyong ibahagi para sa amin. Kaya bukas po ang ating mga hotlines 8689-3289 o 8689-3290 dahil hindi lang naman po kasi issue ng ghosting yung meron itong magjowa na ito. At sabi nga ho ni Cheska, nahuli niya na nagpapanggap na babae itong si Sam at nambibiktima, nang-i-scam. Ng mga, hindi natin alam Yan nga yung tatanungin natin. Kaya Cheska, kung papaano nang bibiktima, ano ba, nagpapanggap na babae, okay, magpapadala ba ng pera? Yung kachat niya, sino ba? Dito ba sa Pilipinas yung mga nakakausap or abroad? Ayan, yung mga ganyan, di ba? Na mga, scammer ka pa rin. O kahit pa dolyar ang kinikita mo, o kahit pa peso ang kinikita mo, pero anong kapalit kaya nun? Ano kaya yung ino-offer nitong si Sam? 'Di ba na talagang kailangan nga nilang pag-usapan nitong si Cheska. O di kaya baka trabaho na hindi totoo. Ito na naman ba yung mga pictures, mga videos, na hindi dapat na ipinapakalat? Ito, subukan ulit natin. Cheska, good afternoon.
Good afternoon po, Kuya Mon. Oh, ayun. Okay. Ayan, Cheska, sabi ko kanina, yung pagkaka-smile mo, sabi ko parang parang nagkausap na ulit kayo ni Sam. Kaya yan na ang kukumustahin ko. Kumusta ba? Sumagot na ba si Sam o tuloy-tuloy pa rin ang pang-ghost niya sa'yo? Recently, Kuya Poy, nakapag-usap naman na po talaga kami. Mm. And parang closure na po kasi po, malayo na po kasi kami sa isa't isa ngayon. So, sa lahat po kasi ng overthinks na iniisip ko, after nung pinaka-last na ghosting niya, gusto ko na lang ng sagot sa mga tanong ko. So, nung parang nasagot naman po yung mga tanong ko sa kanya, parang gumaan naman po yung loob ko, tapos parang unti-unti parang napapatawad ko na po siya. Ganun. Yan, okay. Sige, so nandun ka sa pagpapatawad process na ngayon, nakapag-usap na kayo at ikaw gusto mo na mag-move on. Pero bago yan, gaano na nga kayo katagal na in a relationship sana nitong si Sam? Sa totoo lang, Kuya Poy, hindi ko na po mabilang talaga kung ano yung pinaka saktong pansari namin or ilang years na ba kami, kasi nga po lagi nga po siya nang ghost. Pero siguro po nasa 3 years halos na po sana kami. Yun, at least dun sa magkakilala kayo, 3 years na magkakilala. Tapos on and off yan. Opo. O on and off, tapos sabi mo hindi mo na na-monitor, ni wala kayong monthsary? Wala kayong date kung kailan mo siya sinagot, ganon? Meron naman po, pero magulo na po kasi yun. Kasi po, ang dami pong stops no relationship. Okay, usually, yan, kung magbabalik tanaw tayo doon sa umpisa nung 3 years of relationship ninyo nitong si Sam, ano yung mga nagiging problema noon? Talaga bang ganyan na siya? Habitual ba sa kanya na kapag ka may issue, bigla na lang mawawala? Ang napansin ko po kasi sa kanya, sa maliliit na bagay po, as in sobrang liit na bagay, kaya niya magsinungaling. Tapos, kapag po nahuhuli siya, ganun, ang nagiging solution niya doon ay tumahimik or hindi mag-chat, hindi tumawag, hindi magparamdam, hanggang sa lumalala na po yung to the point na hindi na po siya pumapasok ng school para din maiwasan ako. Hindi daw po siya lumalabas ng bahay para hindi ako makita. Ganun po. Ganun ang sabi niya o ganun talaga yung nagagawa niya? Kaya niya yun? Ganun po talaga yung nagagawa niya kasi may mga oras po talaga na naghabol po ako at sinubukan kong hanapin siya, gumawa ng paraan para ma-contact siya. Ganun po. Okay. Pero ikaw ba, Cheska, na-assess mo naman din ba yung sarili mo? Baka naman kasi ikaw yung tipo na kapag ka may issue kayo, dire-diretso, bratatat yung bibig. 'Di ba? Na parang Armalite, sabi nga nila na hindi ka makakasingit kahit sa paggawa ng chat, dire-diretso. 'Di ba? Ano diyan yung sasagutin ko? Kaya baka natatameme na lamang itong si Sam. Honestly, Cheska, ganong klase ka ba ng karelasyon? Honestly, Kuya Poy, naging kami po kasi ng mga second year po ako ng college. So, medyo immature pa po ako and hindi ko pa po alam mag-handle ng relationship or ng matured relationship. So, every time po na may maliliit na away, nung mga first month namin, kalmado po ako lagi. Pero nung nalaman ko na po kasi itong ginagawa niya na hindi ko gusto, lagi na po ako nag-overthink. So, nangyari na po yung parang Armalite nga po ako. Parang laging galit, laging nagdududa. Ang gusto ko lang naman po, open communication, honesty. Pero hindi niya po kasi maibigay yun. So, nagiging mas malala po kasi yung problem pag ganun. Yeah. Okay, sige. So, sabi mo nga, meron ka pala talagang tendency nung una pa lang na maging ganun. Tama ba? May tendency pero lumala na nitong meron kang na-discover. At ito nga yung sinasabi ko sa ating mga listeners at sa ating mga viewers na na-discover mo itong si Sam na gumagawa pala siya ng ibang identity online para
mang-scam. Papaanong pang-i-scam ito? Nag-o-offer ba siya ng trabaho? Nag-o-offer ba ng investment? Or sabi ko nga kanina, ito ba yung mga photos, mga videos? Kasi sabi mo kinailangan na siya ay magpanggap pa bilang babae. Ayun po, Kuya Paul. Ang nangyari po kasi, syempre po, getting to know each other nung time na college po kami. So, nagkikwentuhan kami ng mga past relationships namin, gano'n. Tapos, may kwento po siya sa buong klase namin, sa buong circle namin, sa mga kaibigan po namin na may ex-girlfriend daw po siya from Canada. Na ang pangalan daw ay Jessica. Tapos, gusto ko makita yung itsura niya kasi hindi niya daw po alam yung itsura ng babae na yun. Ang alam niya lang daw po nakatira sa Canada, Jessica at 17 years old, parang gano'n. Tapos, lagi ko pong pinagdududahan yun kasi meron pa rin silang conversation, tapos ayaw niyang i-block, ayaw niyang i-delete yung conversation, nag-uusap pa rin po sila. So, para sa akin na girlfriend niya that time, parang disrespectful po yun sa akin. So, inask ko po siya kung pwede niya bang i-block yung ex niya na yun. Until ayaw niya po. Yung sagot niya is ayaw niya. Tapos, pinilit ko na makita kung ano ba yung meron sa conversation nila. Tapos, may mga nakita po ako na parang habang kami, nag-uusap sila, tapos yung pag-uusap nila, may something pa rin. So, doon po ako nagalit. Tapos, hindi ko pa rin po alam talaga na hindi pala babae yun. Kasi, meron po yung time na sinearch ko na po yung babae sa Facebook, which is, ang itsura niya po ay maganda, bata, parang hindi siya makikita sa normal na lugar. Parang medyo artistahin vibe, ganun. Tapos, nag-build po ng insecurity yung moment na yun. Kasi po, before, Kuya Poy, plus size po ako. So, akala ko po na pinagsasabay kami, ganyan. Not until na-discover ko, nung pinaamin ko siya, nagaling mula sa bibig niya talaga na, okay, aamin na ako. Ano? Lalaki ang kausap ko, sabi niya. So, ibig sabihin yung ano picture na nakita mo, naka-chat niya na nasa Canada kuno, ay fake. It's a fake profile picture. Lalaki. At anong benefit naman ni Sam sa pakikipag-chat, pakikipag-usap doon sa lalaki raw na yun? Ito po kasing si Sam, active po siya sa mga laro, sa computer shop, sa mga online games. So, nakilala niya po itong ini-scam niya ng lalaki din through games. Tapos, ang kinukuha niya po, mga items sa laro na binibili po ng pera. Iyon, may halaga. So, yun ang ginagawang pang-scam nitong si Sam. Ha? Doon sa ka-chat niya na yun. So, in a relationship sila. Ganun. Hindi naman? In a relationship po sila. Kasi nakausap ko po mismo yung lalaki. Yung kausap niya. Canadian ba? O Pilipino rin? Pilipino po na nagtatrabaho lang sa Canada. Okay. Ibig sabihin, alam niya rin na lalaki si Sam? Ganun ba yun? Hindi po. Ang alam niya po, yung Jessica, si Sam. Oh, okay. So, all the while, si Jessica pala siya, si Sam. Opo. Oo, na binabanggit mo. Pinagselosan mo pa yung babaeng yun, di ba? Si Jessica? Opo. Akala ko po, yun po yung ex niya. Kino-compare ko pa po yung sarili ko. Yun pala, siya yun. Imbentong katauhan lang pala nitong si Sam yun. Oo. At kaya hindi binubura para para sa games, para kumita, para makabili, no, makapag-avail ng kung ano-ano. Di Canadian dollars ang nakukuha ni Sam. Ganun ba? Yun na po yung hindi ko po alam kasi hindi nga po siya nakikipag-communicate ng maayos. Sabi mo nakipag-usap ka na recently. Hindi niya inamin?
Ano po? Oo, sabi mo nag-usap na kayo recently, medyo mas naintindihan mo na siya, ba't niya nagawa yun? I mean, yung mga detalye na ganyan, kung papaanong pinapadala, is it in cash or yung, ano tawag mo dyan, sa mga computer games, ano? Oo, ganun na ba ang pinadadala? Sa pagkakaalam ko po, diretso pong item na seller po Item. yun. Oo, sa computer games. Okay. So yun, ang Pero umabot, Oh, go ahead. okay. Umabot po kasi siya ng 1,000 kahit papano. Oo, libo sa pera natin. Apo. Oo, mga ilan libo. Nakita mo ba? Hindi po eh. Okay. So, ang ibig sabihin dito, ng scam pa rin, nagtago sa ibang katauhan, itong si Sam, para doon sa ganong klase ng pangi-scam. Isa lang ba ito Apo. na ini-scam niya o marami pa? Ang sabi niya po, at ang nalaman ko lang po, ito lang po. Yan lang. Yan lang yung alam mo. So, hindi na rin, dahil sa sobrang katahimikan niya, ayaw na ring aminin kung meron pang iba. Pero hindi malayo, ano? Apo. At No, hindi malayo na meron pang iba. Well, we can only assume, ngayon, hindi na natin pakikialaman yon. Pero dito pa lang sa puntong ito, ano na yung parang yumanig sa'yo na kailangan ko pa bang pagkatiwalaan itong taong ito na dahil lang doon sa kinahihiligan niyang gawin ay kayang magsinungaling at manloko ng iba pang tao? Ha? Para mapagbigyan lang at makuha yung gusto niya. sa totoo lang, Kuya Poy, sobrang disappointed ko at the same time. Sobrang galit ako sa kanya, pero hindi ko alam sa sarili ko na pinatawad ko pa rin siya that time. And hindi pa rin po kami nag-break that time. No, Pero hindi pa pala. naging ugat po kasi yun ng araw-araw naming pag-aaway. Kasi lagi po akong nag-overthink kung kahit naka-block na ba or dinilit, may ginagamit pa ba siyang ibang device or ibang account para makausap yun. Ganon. Tapos, syempre, nagsinungaling na po siya noon. So, bawat lumalabas sa bibig niya, ang hirap ng paniwalaan. Yan. Tapos, doon na po ako nagiging Armalite. Tapos siya, tahimik lang po siya sa gilid. Tapos, parang nakaka-offend po kasi yung moments na ganon. Kasi, gusto mo ng communication, pero ang balik sa'yo, tinitignan ka lang. Yes. Habang nasasaktan ka, habang akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo i-explain? Kasi nasasaktan na ako. Ang gusto ko lang, masagot yung mga tanong ko, then mag-move on tayo. Parang ganun. Or at least, kahit hindi pa tayo mag-move on, hindi tayo magbate, sagutin mo naman ako. Ha? Sa dinabi-dabi ng mga sinabi ko, at least, kung sa 5 na mga issues na sinabi ko, at least yung 2, sana may sagot man lang. Kung yung 3, hindi ka pa ready, di wag na muna. Diba? Mas okay yon. At least, unti-unti. Unti-unti. Pero dito, talagang 0. Wala siyang sasagutin. Hindi, anong sabi mo kanina? Hindi na mag-chat, hindi tatawag, hindi na mangungumusta, hindi magpapakita at all. Opo. Pati po sa school, hindi na po papasok sa school. Hindi pa papasok sa school. Ayan. Ito, meron tayong listener mula sa Manila para magbigay ng kanyang opinion o ng payo na rin sa'yo. Si Chari ng Manila. Magandang tanghali sa'yo, Chari. Hi. Chari. Good afternoon. Good afternoon. Ano bang masasabi mo dito kay Cheska na kita mo naman, na-discover niya na nangi-scam ang kanyang jowa, nagtatago sa ibang sa fake na tao para makapanloko ng iba. Tapos kapag may mga issue raw sila, ayaw naman siyang sagutin. Worth it pa ba na ilaban ang ganitong klase ng relationship? For me, kung ako siya, hindi na. Like, wag na silaban pa. Kasi sinaktan siya, tapos in-scam pa. So, hindi na dapat. Ang pairalin niya na lang po siguro ngayon, self-love.
Papaano kapag ka nangako, Chari, na magbabago, titigil na yung pang-scam, tapos haharapin na yung mga challenges doon sa mga problema sa relationship nila. Kapag ka nangako ng ganon, kailangan pa bang bigyan ng pagkakataon? Hindi na. Kasi for me, one is enough. Kasi kapag niloko ko na ng first time, so feeling ko, lolokohin din siya ng second time around. So feeling ko po, wag na nang ilaban kahit mangako pa po yung boy sa kanya. Yan. Hindi naman natin talaga maitatanggi na mayroong mga tao na katulad ni Chari na once is enough kapag niloko mo ko ng isang beses, tapos na ang usapan. Chari, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you. Ayan. Yan ang sagot ni Ate Chari mo, Cheska. Pero si Cheska kasi ilang beses na rin na nagbigay ng pagkakataon. Tama? Hindi mo na rin mabilang. Sa totoo lang, kuya po, hindi na normal to. Pero 17 times, to be 17. exact. Ginos niya po ako sa loob ng 3 taon. Oo. At madalas, sa ganitong pagkakataon, dun sa 17 times na yun, siya yung umaalis. Umaalis siya, nakikipag-break ba o hindi? Basta missing, Hindi po. missing in action lang. Opo, kunwari po, katabi ko po siya matulog. Kinabukasan po, wala na po siya as in. Wala na. Tapos, wala na rin communication kung saan pumunta, saan nagsuot. Opo. Tapos, minsan po, kasabay ko po naglalakad. Tapos, kunwari, papasok sa school. Tapos, mababalitaan ko na lang na parang 1 week na siyang absent. Tapos, hindi niya na ako kinakausap. Ikaw ang huli pa na makakaalam. Opo. Okay. Sige. Kailan ka pinaka nasagad na? Eto po kasi, ako po kasi, nakagraduate po ako on time. And dahil po kasi sa habit niya nga na mang-ghost, hindi pa po siya graduate. Tapos, ang balita ko po, nag-aaral pa rin siya ngayon. Pero ako po kasi nagtatrabaho na ako. So, sa 17 times po na yun, imagine niyo rin po yung, yung chances na binigay ko. So, meron po yung time na may probinsya po kasi kami. Tapos ako po, nandito po ako sa Manila para magtrabaho. So, meron po yung time na pumunta siya dito. Tapos, edi nakasama ko po siya dito sa bahay. Tapos, ang pinag-aawayan na po namin, yung mga simpleng ulam, paglalaba, paglilinis, pagsundo. Tapos, hindi pa rin mawawala yung pag nag-away, hindi siya sasagot, hindi siya iimik. At anong pinag-aawayan nyo sa ulam? Ayaw niya yung ulam? Ayaw mo? Ano po kasi, O hindi luto? hindi naman... Hindi naman po, pero ang pinakamababaw po na ulam na pinag-awayan namin, naaalala ko, magluluto po sana kami ng tinola, pero wala po kaming luya. Akala ko wala kayong sabaw. Walang sabaw para sa tinola. Ano nangyari? Walang luya. At matinding away, anong nangyari? Hindi naman po. Walang luya, pero preferred niya daw po ng may luya. So, ako naman, gagastos pa, mamamasahe pa. So, pwede bang wala na munang luya? Tapos, napupunta po siya sa nagiging Armalite po ako. Ayun na. At nangyayari ang lahat ng ito nang siya ay nakikisilong lang. Tama? Opo. Nakikituloy lang muna Tapos, sa'yo. Opo. Yun. Ina-expect ko po kasi minsan na tutulungan niya ako sa mga gawaing bahay ko. Kasi mag-isa po kasi ako dito sa Manila ngayon. Tapos nagtatrabaho ako. Tapos ina-expect ko po, pag uwi ko malinis na, ganyan. Pero may mga oras po kasi na parang pag nadatnan mong madumi, tapos pagod ka pa sa trabaho, parang patong-patong na siya. Yes. Wala naman siyang ginagawa that time. So, sabi mo, parang, may issue pa kayo sa labahin. Hindi siya naglalaba, nakisilong sa'yo, maghapon nasa bahay, ikaw nasa trabaho. Anong nangyari sa nilabhan niya? Naglaba ba? wala. Parang wala po siyang initiative na maglaba. At saka, meron po yung oras na naglalaba po ako, tapos pinapanood niya lang ako. At Tapos least. sabi ko, May nanonood.
Parang sabi ko po that time, tutulungan mo ba ako dito? Tapos saka lang po siya tumulong. Oo. Saka lang po siya tumulong. Tapos, nung tumulong po siya, ang bilis po niya tapusin. Sabi ko, na-downing mo na ba yan? Sabi ko po gano'n. Tapos sabi niya, kailangan pa ba i-downing? So parang, sa adulting life ko po kasi, parang hindi na po kasi ganun yung hanap kong lalaki. Parang gusto ko po kasi ng someone na masculine, may initiative, at saka provider. Parang ganun po. In short, responsable. 'Di ba? Opo. Oo, yung naghahanap na merong ano tawag mo rito, merong responsibility. Okay. So ito na yung naging defining moment ni Cheska para mag-decide na ay tama na, 17 chances, tapos itong huli, pinatira kita, nasubukan natin na nandito ka sa bahay na tinitigilan ko, self-supporting naman ako, wala ka nga naitutulong at mukhang wala ka ring maitutulong, oo, sa mga simpleng gawaing bahay, yun na ba yung nagsabi sa'yo at bumulong sa'yo, yung experience na yan na, Cheska, tama na, ito na yung huli, bitiwan mo na siya. Ayun na po. Kasi nakita ko po yung hirap ng buhay nung nakagraduate po ako. Hawak ko po yung sarili kong pera, tapos nagtatrabaho ako para sa sarili ko, naglilinis ako para sa sarili ko. Lahat po ako yung gumagawa. Tapos ngayon po kasi nag-aaral siya that time, tapos bakasyon niya lang po. Tapos sana makita ko man lang na wow, nakikita ko to sa future. Gusto ko ganito yung mapapangasawa ko. Pero parang that time po kasi parang hindi na. Okay. So parang napagod po ako. Tapos, nung naging Armalite po ako, ang ending po nun, pag uwi niya po sa probinsya, na akala ko maayos kami, ginost niya po ulit ako. Wala na ulit. Oo, okay. Kasi bumabalik ka rin naman daw. Oo, bakit naman okay lang sa kanya na i-ghost ka. Balik ka rin naman daw ng balik at bigay ka rin ng bigay ng pagkakataon. Pero ikaw ba talaga, Cheska, this time around ay decided ka na hindi na, ile-let go ko na. Kasi ang hanap ko na ay yung merong sense of responsibility na makakapartner, hindi na ikaw. Natanggap mo na ba sa sarili mo yan? Ayun po yung pinaka-susi pala na magkaroon ako ng peace of mind. Kasi sa loob ng 3 years, sobrang nakulong po ako. And nung time na parang natanggap ko na sa sarili ko, tapos inalagaan ko yung sarili ko, nag-focus ako sa sarili ko, parang mas magaan po siya sa loob na wala kang parang pasanin, walang pabigat sa buhay mo, wala kang iniisip na manloloko sa'yo, magsisinungaling sa'yo. Parang mas okay po ako na wala na siya. Yeah. No, mas nakita mo na yung better version ni Cheska ngayon. 'Di ba? Kasi may mga ganyan meron talaga mga tao na kinakailangang umalis sa buhay natin para makita at makilala rin natin yung better version of ourselves. 'Di ba? Yung inaakala natin na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kapag ka nawala sila, ay mas mararamdaman mo pala yung life. 'Di ba? Mas mararamdaman mo na kayang-kaya ko naman pala mabuhay. Not because I never needed you. It's because natulungan mo rin ako doon sa mga lessons habang magkasama tayo. 'Di ba? Kung papaano maging matatag, kung papaanong hindi magpaulit-ulit na magpatawad na hindi mo naman deserve. 'Di ba? Ganyan tayo Kaya yung better version natin, 'yan yung pangangalagaan natin. Okay? Meron ba dapat na pasalamatan, Cheska, doon sa pinagsamahan ninyo nitong si Sam? Ang masasabi ko diyan, yes. Kasi kahit yung mga masasamang karanasan sa isang kapartner, leksyon yan na matututunan, mabibitbit natin sa puso natin, sa isipan natin. Yan yung mga bagay na iiwasan natin sa susunod na makikilala natin na potensyal na pwede nating maging kapartner or not necessarily ibang tao, baka yung better version din niya. 'Di ba? Na bumalik. 'Di ba? Hindi natin masasabi in 10 years time, in 5 years time, talagang nagbago rin siya, natuto rin siya. Malay mo naman.
andito na, pumasok siya doon sa criteria for judging, ika nga, 'di ba? Na okay, ito na yung hinihintay ko sa iyo, 'di ba? Mas better ka na, mas mature ka na ngayon. Okay, sa ngayon ba, Cheska, may balita ka pa? Balikan ko lang, ano? Tinutuloy niya pa yung yung pang-scam niya, or he don't care anymore? Sa pagkakaalam ko po, nung time na lagi namin pinag-aawayan yun, tinigil niya na po. Tapos, ngayon kung ginagawa niya man ulit, wala na akong pakialam. Yeah. Pero hopefully, bilang kaibigan, dating karelasyon, tigilan niya na lang din. Dahil panloloko pa rin yun. Panloloko pa rin yan sa ibang tao. 'Di ba? Okay. Eto, bibigyan ka namin ng pagkakataon, Cheska, na makapagbigay ng iyong heartfelt message naman para kay Sam. 'Di ba? Doon sa maraming pagkakataon at sa 3 taon din ng pagmamahal mo na naibigay din para sa kanya. Ano ba ang hiling mo ngayon na magkahiwalay na kayo? Ito na ang pagkakataon para sabihin sa kanya yan, kaya i-ghost ka niya, kaya hindi, pwede niyang balikan. Ito ang ating broadcast na ito. Go ahead, Cheska. Hi Sam, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi ko mararating yung version ko ng sarili ko kung hindi dahil sa mga naranasan ko sa relationship natin, sa mga trauma, sa mga bad memories. Kasi ginawa kong stepping stone yun para marating ko kung ano yung meron ako ngayon at kung sino ako ngayon. At maraming salamat at nakilala kita kasi kahit papaano tinanggap mo rin lahat ng flaws and lahat ng imperfections ko. At sana maging successful ka in the future. Sana matuto ka na sa buhay, sana maging independent ka na, at sana kung may pagkakataon, maging magkaibigan pa rin tayo. Kasi yung last breakup naman natin, wala naman siyang involved na ibang babae or ibang lalaki. Na-enjoy ko pa rin yung pakikipag-usap sa'yo, pero hindi ko na na-enjoy yung pakikipagrelasyon na magkaroon ng relasyon na kasama ka. And ayun lang naman po, Kuya Poy. At syempre, bilang isang babae, sabi mo nga nag-iisa ka, 'di ba, na ayun na, nailabas mo na yung better version mo, 'di ba? At mas nakikilala mo pa ang mundo sa ngayon. Dahil sa mga natutunan mo, ano naman ang gusto mong mensahe para doon sa Cheska na nangangarap lang noon mula sa probinsya at ngayon ay nandito nakikipagsapalaran na sa mas magulong mundo sa Metro Manila? At ano ang mga gusto mong ibilin sa kanya na dapat na panghawakan? Anong masasabi mo sa sarili mo, Cheska? Ayun, para kay Cheska, this Cheska version 2026, I am so proud of you. So proud kasi hindi ko po na-imagine talaga yung sarili ko na ganito. At sa lahat ng insecurities, sa lahat ng kalungkutan, ng pangit na memories nung 3 years na yon, sobrang nakatulong siya para maging ganito yung mindset ko, isipin ko yung sarili ko, maging aware ako sa sarili ko, maging mag-discover pa ng kung ano pa yung kaya ko sa mundo. Kasi ang natutunan ko ay huwag ikulong ang sarili mo sa isang tao na hindi naman kayang ibigay pabalik sa yung binibigay ko. So, sobrang thankful ko talaga na umabot ako sa ganito kasi kung hindi nangyari lahat ng yon, siguro nandun pa rin ako sa probinsya namin, kasama ko siya at siguro ina-enjoy ko yung minimum wage doon. Pero sobrang proud ako sa sarili ko. So Cheska, maraming salamat at pinapatawad na kita sa lahat ng mali mong desisyon sa buhay noon.
Maraming salamat sa iyo, Cheska. Ayan, at syempre, ini-encourage nga natin. Ako personally, ini-encourage ko rin, kahit na sino na medyo nagdududa sa kanilang mga kakayanan. 'Di ba, na lagi niyong ipapaalala sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili, kasama ako doon. 'Di ba, na wag nating idepende ang ating kaligayahan sa ibang tao. Sa sasabihin ng karelasyon mo, sa sasabihin o sa approval ng boss mo, 'di ba? Basta ikaw ay alam mo na ginagawa mo yung best mo palagi. Ha, mga kapatid? Opo, ikaw ay merong karapatan hindi para maging selfish, hindi para maging self-centered, kundi maging self-aware. 'Di ba? Kailangan paminsan-minsan kausapin din natin ang ating mga sarili sa harap ng salamin. Hindi po masama 'yon. Hindi kabaliwan 'yon. 'Di ba? Dahil minsan ang pinakamagandang conversation na kailangan mong marinig ay mula lang rin talaga sa sarili mo. Dahil ang sarili mo magsasabi sa iyo anytime, anywhere ng totoo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.